Network Entertainment. Normal naman na kasi yun these days especially sa mga millennials like us. I don't know kung like us. Pero Hindi ako, 43 na ako, so nandun na ako sa... millennial. Alam mo, hindi ka millennial kasi yung year ko sa tanda ka sa akin eh. Millennial ako. Ako borderline kasi ako millennial eh. Oh. Magta-34 pala ako this year. Supportive naman. Legal medicine, no? May tuturo siya ng legal medicine. Gusto ko malaman kung tama yung age niya. Pwede ba yun? Kailangan ng Kailangan buksan. Kailangan buksan. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Andy Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko pa rin ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, and your career coach and Upwork expert. Hello, Zar. Hey, Stanley. Kasama uli natin yung mga guests natin last episode na sila Yes. Eloa Valenciano and Doc Vico Ubaldo. Yes. Yun. Hello, hi. Zar, kasi nabalitaan ko, si Doc Vico, doktor siya, di ba? Oo. General practitioner, pero nag-aaral para maging lawyer. Ayos. Oo. So, kakausapin natin siya. Tapos, syempre, si Eloa, yung career transition din from being a writer, tapos ngayon communications officer. Si Doc Vico naman, doktor, na gusto maging lawyer. Di ba? Mabenta dito sa Underpaid yung mga career transitions kasi hindi naman porket nag-graduate ka ng ganitong course, pag nagtrabaho ka na, yun din ang gagawin mo. May mga at the middle of their careers, gustong mag-masters or gustong maging, dati gusto maging nurse, di ba? Para makapag-abroad, dun sila magtatrabaho. Ito kakaiba. Oo. Doktor ka na, malaki na sweldo mo bilang doktor, gusto mo pa maging attorney. Yes. Mainly personal reasons talaga. Oo. Dahil di ko talaga nakikita na magiging full-time clinician ako. So naghahanap talaga ako ng ibang opportunities na hindi pang full-time clinician. For example, inisip ko mas managerial or mas business-related. Pero eventually nagsettle ako na mas legal field related na i-integrate ko with medicine. So Okay. I think yun talaga. Dahil okay naman maging doktor pero yung personal lang talaga na gusto. Is it because you were influenced by those you worked with dun sa Imagine Law or meron pang ibang bagay? Hindi rin. Kasi before I entered Imagine Law, nag-start na ako ng legal studies eh. So medyo personal. Siguro kahit even as early as med school, even in the middle ng med school, naisip ko na rin na hindi ako magiging full-time clinician. Although, in-entertain ko na lang to after graduating and after taking the boards. So after ng boards, nag-work muna 1 year, actually up to 2 years actually sa isang center na nag-approve ng fit to work ng mga seafarers. Tapos doon ako nag-decide na mag-law school kasi parang nag-take lang ako ng test actually, yung LAE, yung pang law aptitude examination ng UP. Tapos kahit pumasa na ako, parang hindi pa ako decided mag-law. Tapos inisip ko na lang, well, kung di ko gusto, edi pwede naman akong mag-stop in the middle. Pero ngayon, medyo halfway na ako sa law. Oo. Wow. Anong sabi ng parents mo? Kasi, syempre, gusto namin magkaroon ng anak na doktor. Ba't tayo mo na maging doktor? Gusto mo na maging attorney? Okay. Supportive naman sila. Medyo na-disappoint slight yung dad ko. Ano sabi ng daddy mo? Nagulat lang siya. Paano nagulat? Ganon? Di naman. Pero I mean, even before I went to law schools, nag-agree naman kami na I'll be choosing my own career options din kasi medyo in-influence niya ako mag-medicine. Ano ba yung daddy mo? Anong doktor siya? OB-GYN. Doctor din. So yun ang reason. Parang medyo na-influence yung pag med school ko din. So ano talaga yung dream mo? Actually, wala akong wala akong dream. Ito yung mga na-brainwash na magulang. Anak, mag-doktor ka. Okay to. Ganyan. Which is good. Tinapos niya. Diba? Oo. Diba? Tsaka nag-practice talaga. Nag-practice naman siya. At least natapos. Isang taon nga siya nag-practice eh. Oo. Diba? Actually, ongoing yung practice. Do you have a clinic right now? So, mayroon akong clinic right now. Sa government ng
Barangay Magallanes Village. So doon, part-time lang ako. Twice a week lang. Pangmayaman. Pero, pero binabayaran ako ng government doon, hindi ng mga pasyente, ng mga residente ng ng Magallanes. So binabayaran ako per day na pupunta ako, hindi per patient. Paano kunyari natamad ka? Edi wala akong sweldo. Hindi, Kasi- sinasabi mo absent kami, magko-cover for you. Pwede. Tapos ibibigay ko na lang sa cover ko yung sweldo. Kasi siya naman yung nag-cover sa akin. Or Usually, sasabihin mo na lang, wala kang clinic. kumbaga, diba? sa mga doktor, di ba, ganyan, ikaw mag-cover sa akin sa ganitong gano'n, no? Yes. And then internal agreement na lang yung sweldo. Si naman si Eloa from working sa sa Red Cross as a writer. As a digital content officer. So, ang ginawa ko doon is nag-design and develop ng mga digital learning components for internal stakeholders. Tapos nag-marketing writing din ako on the side as an SEO writer. So freelancer ako before and digital content officer. And then I transitioned sa Imagine Law kasi kasi pandemic noon. And I was looking for a job na work from home. Oo. So parang ayaw ko pang lumabas-labas that time. And ayun, sobrang nagustuhan ko naman siya. Kaya nakapag-stay ako ng matagal. Siya yung kumukontak sa akin nung during the time na sumali ako sa Pro Media Foundation, may isang fellowship na nung pandemic, sumali ako. Siya yung kumukontak. Ngayon ko lang siya nakita in person. Same. Oo, sabi ko, parang ba't iba yung itsura niya sa profile picture sa personal? Kamusta naman yung si Stanley? Oo. Gwapo ba daw siya sa Wala ako tinatanong na Parang ganun, iba din sa... Wala akong tinatanong Oo. Iba daw eh. Hindi ko tinatanong yung mga ganun. Sabi, ba't parang iba yung sa profile picture Parang iba ganun. din, Oo. 'Di ba? Kasi naman nung pandemic, iba naman yung via Zoom Oo. Oo, para malaman ng mga listeners natin, yung Pro Media Foundation, NGO 'yan. Tapos meron silang fellowship na ginawa for journalist. Hindi ako journalist, pero hindi ko alam ba't ako kinuha. Oo. Sinabi ko, hindi ako journalist Hindi, okay lang, sumali ka, ganun sa akin. Then, nakita nila na promising ka siguro. Puro pangako, ganun. Ayun, may tanong ako kay Doc. Oo. So, kunwari may work ka ngayon, so ilan trabaho mo ngayon? 3 ba? Actually 3. Yaman, Tatlo. mayaman si Doc. Grabe, dapat Nakita mo, pala di ba? nagpalibre tayo kay Doc kanina ng Doktor banana na. Q. Attorney pa, tapos meron pang private practice na And then nag-aaral pa siya. Oo, So, yun ang nag-aaral. question Oo. ko. Paano mo, diba sabi mo, saan ka nagsa-study ngayon? Sa UP Law. imagine mo, UP Law. So, paano mo na ma-manage yun? Tumatanggap ba yung UP Law ng mga, ng mga nag-aaral doon na may trabaho? Yes. Actually, consider kaming, may mga sections talaga na dedicated to evening students or Ah, working may students. ganon. So, yung mga classmates mo, Working. Kaya actually, kailangan may certificate of employment or other documentation na nagwo-work ka para maging part ka ng evening section. ano yung mga ka-opisina mo, ano yung mga trabaho nila? Ay, mga classmates mo, sorry. Actually, mostly finance and accounting sila. Kasi Tapos gusto yung... mo- Talaga? Wala ba yung unique doon na work? I think may engineer akong classmate. May engineer. So, Mundo, nag-work yeah. pa rin siya as engineer. Pero, ayun, eventually mag-transition. May geologist din na... Talaga? So, ilang units ang required sa'yo? Kung nagtatrabaho ka? So, 12 to 13 units usually per semester. So, okay na yun. Yung classes namin is every evening plus Saturday class. So, Buong araw? Saturday? depende per semester. Minsan isa o 2 o 3 klase per semester sa Saturday. Ano yung dahilan sa tingin mo kung bakit bumabagsak yung mga ibang classmates mo sa evening class? Mga professionals na kayo nito, Okay. Yung isa is medyo super bigat talaga ng work. So, medyo hindi nila na-plan na kailangan talaga na mag-allot ng extra time for studies. Tapos yung iba, baka hindi lang talagang gusto mag-law. Parang kulang pa. siguro, tinry lang nila kung Yun. kung okay sa kanila. Tapos nung nakita nila medyo, parang di ko kaya. Yes. Tinigil na nila. Yes. Kasi may recitations yun, di ba? Importante yung recitation. Yes, may recit pa rin. Recits, di ba? Oo. Ano na sa sacrifice mo? Kasi 4 years ba to? 5 years?
5-year program sa UP kapag evening Oo. student. Kasi 4 years lang kapag regular law student ka. So, ano nasa-sacrifice mo? To be honest, mas yung mga hobbies, or actually, yung first na sacrifice is time for social media. As in, talagang minimal na yung pag-check ko ng social media kasi yung tulog, kasi usually yung inisip natin, yung tulog yung first sacrifice. Pero kailangan talaga ng tulog Parang at this age, parang di ako na mag-survive ng kapag walang tulog. So, yung pinaka-sacrifice ko is social media or time for other things. Oo. Pero wag hindi yung tulog. Si Eloa, gusto kong tanungin, do you guys add your bosses sa social media? Sa akin, Instagram. Sa trabaho nyo, ganun, Instagram? Oo. Okay lang naman kasi friends din naman kami outside work. So, yeah, wala namang issue doon. How about your former office mates nung nalaman nila nag-career transition kayo? Ano yung mga reactions nila? Supportive naman. So parang normal naman na kasi yun these days especially sa mga millennials like us. I don't know kung like us. Pero Hindi ako, oo. 43 na ako. So, nandun na ako sa... millennial. Alam mo, hindi ka millennial kasi Millennial ako. yung year ko, matanda ka sa akin Millennial Ako ako. borderline kasi Alam ako mo millennial kasi, Oh. magta-34 pa lang ako this year. Supportive naman. Legal medicine, no? May tuturo siya ng legal medicine. Gusto ko malaman kung tama yung age niya. Magta-34 Pwede ba na yun? ako. Kailangan ng Kailangan investigation. buksan. Kailangan buksan. Pero may kumukuha ka pa ba ng mga projects ngayon? Mga writing Outside. project? Oo. Hindi na. Kasi Hindi ang na. dami kong work. So, 2 projects kasi ako ngayon. Ano yung isang project mo bukod dun sa Sa packaging? labeling. Yung food marketing regulations. Oo. Ano yung food and marketing regulations? Oo. So, ang ina-advocate namin is ma-regulate yung mga child-directed na marketing or promotions ng mga unhealthy food. So, yung mga patalastas, mga ads, commercials na directed sa mga bata na nagpo-promote ng unhealthy food. Tulad ng? Hindi mo kailangan pangalanan ng brand. Yung ano lang. okay lang kahit yung walang So, brand. so mga TV commercials na nagpo-promote na healthy daw ang hotdog or energy giving daw ang soft drinks, chocolate drinks, mga ganon. Oo. And sa gets. local policy advocacy work naman, yung mga settings, yung mga patalastas na nasa child zones or children zones tulad ng mga schools. So kung mapapansin nyo pag pumunta kayo sa mga schools, may mga posters doon. Marami ding mga billboards sa vicinity na high in vitamin C, healthy daw for kids, ganyan. Pero unhealthy okay. naman. Oo. Healthy. Sa bagay, no? Yung hotdog. Ano yun? Sasabihin nila, mataas yung protein, mga ganon. Oo, good for kids daw. Or energy giving Ine-enjoy daw ang ng kids. chocolate drink. Oo. So, yes. Ine-enjoy daw ng Energy. kids. May mga yung mga energy drink, okay ba sa mga bata yan? Hindi. Kasi mataas din siya sa, di ba? Sa Sugar, salt and most sugar. Oo. Pati salt. Usually sobrang taas ng added sugar nila. Talaga? Kaya actually siya energy giving kasi sobrang taas ng sugar. Yes. Oo. Ay, yung letter M ba May ito? sense yun energy giving. Ito ba yung mga letter Taas M ng na sugar, yung mga sports athlete ang Yes. Kasama ganyan, siya diba? sa national policy. Oo. Gusto ko tuloy uminom nung energy giving drink. Hindi mo yun. Nakupo ka lang, freelancer ka. Uy, nagte-tennis na ako Nag-tennis ka ba kanina? Hindi. Yan naman pala. Pero mag-run ako bukas. Di ba? Yun. Kailangan ko nung Pero ganda yung at least, di ba, yung mga bata ngayon, they know what they want. Kasi back then, wala mo namang senior high school dati. So, after graduating high school, biglang mamimili ka ng course na hindi mo alam na kung gusto mo o ayaw mo. And then after graduation, tsaka ka magpapalit. Or minsan yung mga magulang magsasabi, anak, magganito ka, ito yung uso ngayon. Mag-nursing ka para makapag-abroad ka, makatatrabaho ka ron, mag-uwi ka ng dollars, iaahon mo kami sa kahirapan. Ganon.
Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. So, nung nag-transition kayo, iniisip nyo ba na nung nag-transition ka, for example, dun sa work mo ngayon, yun na ba yung gusto mong gawin? Like, habang buhay? Sa work ko ngayon. Oo. Hindi naman habang buhay. Parang, kasi syempre life is unpredictable, diba? Oo. So, people change din naman. Nagbabago din naman tayo. Pero, ako, open lang ako kung may iba pang kapuntahan yung life ko. Oo. Pero right now, I'm fulfilled naman. Happy naman ako. Tama. Pero syempre, not closing any doors din. Ikaw, Doc? Between a lawyer and a doctor, papiliin kita. Ano mas gusto mo? As of now, law field na talaga. Magta-transition na talaga. Eventually, fully into the legal profession. As in, pag nag-graduate nga rin, nakapasa ka ng bar, attorney ka na, hindi mo na babalikan yung pagiging doktor mo. Hindi siguro. Ay, mo na. Kasi actually, halos lahat ng kilala ko, na narinig ko na both med and law, nasa law field sila. Hindi na sila sa clinician. Bakit? Kasi mas applicable yung medicine sa law than the other way around. Kasi kapag magpa-practice ka as clinician, tapos at lawyer ka, parang walang ambag yung pagiging lawyer. Siguro konti lang. Pero at least the other way around, kapag nasa legal field ka, malaking tulog yung medical background mo. Actually, imagine mo, pag may mapunta sa kanyang case na medical malpractice, siguro excited ka, no? Wag naman sana, di ba? Wag naman sana. Ibig ko sabihin, may excite siya dun sa makukuha yun kasi ibig sabihin magagamit rin yung medical niya. Ayun, exactly. Di ba? Kung sakaling hindi ka nag-law, anong specialization ang kukunin mo? I was planning either internal medicine or family medicine. Tapos, ayun, di na ako tumuloy sa residency. Kasi ka na. Yes. Ano yung dahilan kung bakit yung mga ibang doktor hindi na tumutuloy? Kasi maraming doktor ang hindi na nagsispecialize, ayaw na nila, di ba? Yes. Medyo mahirap din mag-specialize. Yung residency program, very tiring. Parang nahihirapan ka na nga sa med school tapos mas mahirap pa yung residency, yung specialization kaysa yung med school mismo. So yun din yung nakaka-turn off din. So medyo mabagal din mag-transition yung medical field in terms of work-life balance. Kasi kulang tayo ng doktor dito tsaka ng medyo nurse, no? mabigat pa rin yung trabaho ng mga residents ngayon. Oo. Kasi nga yung iba nag-a-abroad. So naubusan tayo ng doktor. Gaya niya, ayaw na niya maging doktor, gusto niya maging attorney. Kung ako siguro magda-derma na lang ako eh. Oo. 'Di ba? I mean, parang chill lang eh. Parang chill lang eh. Ayun, sila ngayong office hours lang, di ba? Oo, di ba? Walang emergency. Parang mag-derma ka na lang. Walang duty. Oo. Tapos iba mag-facial, di ba? Hindi naman ikaw mag-facial. Mag-hire ka na lang ng facialist, di ba? Pero yung mahirap din yung ginagawa nila. Mahirap yun. Bakit mahirap yung sinasabi mo residency? Ano bang ginagawa ron? Mostly kasi nagjo-duty ka pa rin. So, yung duty, 12 to 24 hours pa rin. Sobrang daming pasyente. Sobrang bigat din yung naka-stress din talaga sa hospital. So, kaya mahirap pa rin yung residency until now. Siguro may mga improvements in terms of quality of life ng mga residents ngayon. Pero medyo mabagal siya may integrate na until now, napapagod pa rin yung mga tao. Like, nag-quit pa rin sila ng residency dahil lang nakaka-stress na lang talaga yung residency. Okay. Ito para kay Eloa kasi 'di ba usong-uso ngayon ChatGPT, AI. Ikaw is SEO, sa IT ka, yung writer, tapos may ginagawa ka sa website, marketing ka rin, marketing girl ka rin. So
More on sa comms though. Oo, sa comms. Yung iba, gagawa ng letter sa ChatGPT. Paano masasabi mo dyan? Yung ChatGPT kasi tool siya. Oo, it really helps people, humans. Pero syempre, iba pa rin yung iba pa rin yung human talent and skills kasi tao tayo syempre, 'di ba? So may mga experiences tayo, may memories tayo, ganyan. So iba pa rin kapag organically na sulat and gawa talaga ng tao. Oo, unique siya. Kasi yung ChatGPT naman parang robot siya, so hindi niya nako-customize talaga depending on the need. Siguro pwede ka mag-prompt, pero malalaman mo kasi iba talaga yung look and iba talaga yung feel kapag galing sa ChatGPT. So, hindi lahat pwede mo i-ChatGPT. Especially kung gusto mo ng personal tsaka ng magandang talaga sulat and message. Sa bagay, isang araw kinausap si ChatGPT. Tinigil ko. Walang kwenta kausap May mga tinatanong kay ChatGPT Wala ka bang Hindi kausap sa wala. bahay? Wala. Aso mo lang, no? Pag kinausap ko yung aso ko, tapos sumagot, di ba, tatakot ako, di ba? Nakakatakot yun, di ba? Sa bagay. Pero nakakatuwa kasi nga, desidido talaga sila. Ako, for yung mga career transition, sinusuportahan ko kasi ako mismo, nagpalit naman ako ng ibang trabaho. Ang dami mo ang palit di ba? From being an art director sa advertising, naging cartoonist ako, naging kung ano-anong ginawa ko sa buhay, ganun. So, okay yan. At least, hindi kayo, sinusuportahan din kayo ng mga magulang ninyo. Yun ang malaking bagay na nakikita ko rito. Kasi may mga ibang parents na, huwag ka na magpalit ng career kasi ikaw yung breadwinner Parang ikaw yung bubuhay sa buong pamilya, tapos magpapalit ka ng We don't have the time na to support you na ilang buwan kang walang trabaho, tapos mag-aaral ka ulit, di ba? At least kayo, sinusuportahan talaga kayo. Tama. Sino nagbabayad ng tuition mo? May support. Actually, Pero may mura, tagabayad. mura. Pero mura. Actually, Mura sa UP, di ba? willing talaga ako magbayad ng tuition ko. Pero Mayaman may... si Papa. Mukhang mukhang Mayaman alam na si natin Papa. kung sino nagbabayad. Oo. Pero hindi parents. Si Papa May scholar. bigay. Scholar ka. Galing Pero may allowance to. Malamang Wala nang binibigyan allowance. to. Self-sustaining now after nung med school. Saan mo nakuha yung scholarship? Through... Sige, basta wag ka magpa-humble. Saan mo kinuha yung scholarship? Mensa to, mensa. Mukhang Madami Okay. talagang scholarship sa talaga? sa UP. As in, apply ka lang. So, wala kang binabayaran. Pero yung nakuha ko is through relations ng mga, actually lawyers na sila na sinusupport nila ako sa Ay, ang sa studies ko. galing. So, nung nalaman nila ako na doctor ako na naglo-law school, sila yung nag-decide actually na mag-support sa akin. Wala akong, hindi ko Talaga? hiningi. Hindi ka nag-apply? Hindi ako nag-apply. Wow, Sila yung swerte. Galing nga. Pero mensa ka, mensa. Yung sa yung IQ. Taas yung IQ, Oo, mataas yung matalino. IQ. Ay, ganun. hindi. Kahit nga sa law school, parang sakto lang. Sakto lang. Humble lang siya. Yun yung masasabi ng mga Sabi ni Eloa, yung mga pang matalino raw yung mga ginagawa nito Grabe. Pero magkano na ba yung tuition sa UP Law ngayon? Like kung magbabayad ka ng tuition. Kung magbabayad, yung kapag nasa bracket A, so ito yung maximum is 1.5 per unit. So for example, yung kapag maximum na yun. yun ang maximum. So kung 12 to 13 units ka lang per semester, so hindi aabot siya ng 30,000 per semester. Yun na yung maximum. talaga? Pero mag-apply ka pa rin sa bracketing socialized, yung mga bracketing system. So hindi siya mahal, pero good na may scholarship. Oo. Compared sa ibang schools na 6 digits agad per semester. Sa Ateneo, ganun. You're working for Imagine Law, pareho. Ang sinusulong yung ma-approve is yung labels sa harap ng packaging. Yes. Tsaka yung sa'yo, yung sa advertising sa mga bata. Bukod doon, ano pa yung project mo? Project Oo. sa Imagine Law. Oo. Yung isa kapang project is yung calorie labeling. Which is right now on its way to implementation sa Quezon City. So yung mga restaurants, kailangan nilang lagyan ng calories yung mga menus nila. Okay. Para sa mga immortal na nakikinig ngayon, ilang calories lang ba sa isang meal dapat sa isang tao?
para ma-consider mong healthy? Siguro for average 500 to 600. Pero better to deal with it in terms of per day. Per day, Which ilan? is, dapat target mo is between 1,600 to 2,000 Okay. Okay. calories. Yung 1,600 to 2,000 calories per day, ano yung mga pagkain yung halimbawa, breakfast. 3 times a day kakakain. Sa opisina, may merienda pa yan. Ayun. So yung target siguro between 400 to 600 per meal kung may merienda. Magbigay ka ng sample ng meal ng pang-employee. Ngayon, umaga, breakfast. Ano yung okay? Okay. Madami pa. Hindi. Pero, halimbawa, half price lang ba? Magkakape ka na lang ba sa umaga? Ganun, no? Kasi kung yung mga listeners natin, kung magbibilang ng calorie, hindi nila, mahirapan sila. Bigyan mo sila ng okay. sample Sige. meals. Sige. So, isang cup of rice, usually between 200 to 300 calories, depende kung gaano kalaki yung cup. Tapos, kung may ulam, additional 100 to 200 calories. Ano yung Tapos ulam na yun, yun na 100 to 200 calories na yan? Dapat di rin sobrang dami. So, pwedeng kahit yung ulam, like tapa or... So yung mga nasa Kahit ang karinderya. Yes. Kung tapsilog ang in-order niya. Ayun, yung egg siguro, estimate lang to from my stock knowledge. Siguro yung egg between 80 to 100 calories. So, ayun, wag lang masyadong madami. 80 calories yung itlog. Tapos yung rice ilan? Ilang Siguro, calories? 1 cup. siguro max 300. 300. Tapos yung ulam? Ulam, siguro 150 na lang. 150. Estimate. Okay. So, ito yun. 500 something calories ito, di ba? 500. So, okay na yun. 530 calories per meal. Yeah. Kasi times 3 mo yan, kasi tatlong beses ka kakain, no? So, 1,590. 2,000. Meron ka pa merienda. Ano yung merienda na pwede? Banana Q, ilang calories yun? Estimate ko. Estimate lang talaga yung estimate lang to. Siguro 100 na rin. 100, 1,690. May pang midnight snack ka pa. Ayun. Pero ito, tubig lang to, tubig lang iniinom mo rito, Yeah. Yes, kailangan Oo. tubig din. Kung nagkape ka, 1 cup of coffee, ilang calories 75 yan? yata yun, no? Medyo madami Parang din. I think at least 50, 75. pwede rin 100 din. Pero 100. Depende pag 3-in-1 or Starbucks. Pag 3 in 1, or taas. coffee yung, talaga sa yung mga labas. Starbucks kasi, parang usually yung drinks nila, minimum 400. So wag ka na mag-Starbucks kasi 1,790 calories na yun per day. Or mag-black ka na lang. Oo. Kung black black coffee. Starbucks, pwede pa yun. Or black coffee, halos minimal na yung calories yun like 20 to 20. So, 20 to 30. maganda rin at least yung pagka yung nagka-calorie count ka, aware ka kung ano yung kinakain mo, mas magiging healthy ka. Tapos meron ka pang bibilihin na sa grocery nakalagay high in salt, high in sugar. Yeah. O di makakatulong din yun. Yung Tama. mga employees na nagtatrabaho sa call center, mas magiging healthy, hindi magiging pagod lagi. Basta wag lang kayo lagi nagpupuyat. Siyempre, kumpleto yung tulog dapat, no? Tama. Yun. Kailangan ko mag-lose ng 30 pounds. Yun. For health, ha? Oo. So yun, maganda itong episode na to kasi nakakatulong tayo sa mga immortal. Bukod sa career transition, may calorie count na sample pa tayo galing kay Doc. Actually, doon sa career transition, halos lahat naman ng tao nagka-career transition Mm-mm. Diba? Yung mga nagtatrabaho dati sa opisina. Yung mga tao ngayon Oo. dati kasi 'di ba yung mga 70s, mga 80s, yung mga magulang natin, usually pag meron ka isang trabaho, tuloy-tuloy na 'yon hanggang Oo. sa mag-retire ka, Yun 'di yung ba? career transition nila pag nag-retire sila. Yun Iba na na yung yun. ginagawa. Oo. Caregiver Yun na na yun. sila pag gano'n. Nag-aalaga ng mga Parang apo. dalawa lang yung trabaho nila. Oo. Yung 20-year, 30-year job nila at saka whatever gagawin nila after retirement. Ngayon, mas marami ng options, no? Oo. Pero thank you for sharing your experiences with us in this episode of Underpaid, yung career transitions. Thank you Doc Vico you Ubaldo po. and si Eloa Valenciano ng Imagine Law. So, anong tawag kay Doc kapag nag-graduate ng law? Oo nga. So, anong... Hindi ko rin Pipili alam. ka lang? Pipili ka lang? Depending sa situation siguro. Di ba? Attorney Doc Vico, ganyan. Oo. Di ba? Attorney Vico Ubaldo MD. Yun din nakakita ko sa Diba? mga Oo. sinasign off ng mga Ah, doctor talaga? lawyers. Attorney tapos MD na lang sa MD. dulo. Di ba? Kasi
pinaghirapan mo yung MD sa dulo Sayang ng pangalan oo. mo. De, gamitin mo na. Attorney, pinaghirapan mo rin. So, ayun, grabing kayamanan nito sa ano. Biro mo, imaginein mo yung tuition tsaka yung sweldo makukuha niya. Bukod, Anong tuition? yung sa ano, binabayad niya sa tuition, di ba? Oo. Bukod sa pagiging attorney, doktor, tapos yung sisweldohin niya. Kasi attorney ka na, doktor ka pa. Oo. Ala ka naman bigyan ka lang ng basic salary. Malay mo. Di ba? Baka i-demanda mo yun. Malay mo. Oo. Di ba? Zar, social media accounts natin para sa mga immortal at syempre sila rin, no? So, sa LinkedIn, add nyo na lang ako sa LinkedIn. Connect with me on LinkedIn and also follow me on my social media platforms, my other office PH para sa work-related. And then, dun sa dump account ko, may dump account ako. Ang taas nga yung views ng isang video ko Tungkol sa Vespa Vespa na to Parang Sige. 230,000 na views. Anyway, dump account ko, Zar de los Reyes 1. Eloa and Doc. So follow us po on Facebook, Imagine Law Philippines, PH. Personal social media kayo. Ito, magiging superstar to sa NGO field. Tsaka, Hindi pa siya Wala. nag-ano. Oo. Wala pa akong ina-add. Wala ka pang ano, Instagram. social media, ganyan. Parang wala nga siya sa LinkedIn Kaya sinerch ko siya oo. kanina So, Meron pero walang laman. Sobrang walang nilalagay. ayun, mga Immortal, The Underpaid Podcast, meron tayong video sa Spotify and sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. And of course, yung social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, may Stanley Chi, may Underpaid, merong Suplado Motors, mag-subscribe kayo. At saka mag-comment kayo. Mag-comment kayo doon sa Spotify, especially. Kasi yun yung main account namin for the podcast. So, comment kayo and then we'll read your comments. Answer the poll question, di ba? So guys, there you have it. For Eloa, Doc Vico, and Zar, I'm your host Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.